Marshall Peak, Kabanata 4241. Fifth Grade Monster Beast at Cultivation Paradise. Tanging ang cultivator na nagluwa ng dugo pagkatapos na suntukin niyang Kai ang nananatili sa kalangitan sa itaas ng latian, na nakatingin sa unahan ng walang laman. Ang mga pagbabagong naganap sa kanyang harapan ay biglang hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi niya makita kung ano ang umatake mula sa ilalim ng tubig. Sa oras na napagtanto niya kung ano ang nangyayari, ang kanyang kasama at ang isa pang lalaki ay wala na. Mga bula na lamang ang natitira, na umuusbong mula sa ilalim ng tubig hanggang sa pumutok sa ibabaw ng latian. Ito ay talagang nakakatakot. Hindi man lang nagdadalawang isip, agad siyang tumalikod at tumakas. Paano niya naisip na iligtas ang iba? Ngayon lang siya nakakita ng parang latigo na bagay na tumutusok sa dibdib ng kanyang junior brother. Higit pa rito, ang kanyang kasama ay kinaladkad sa latian. Ito ay halos tiyak na ang kanyang junior brother ay patay na ngayon. Maaaring magkapatid sila, ngunit kahit ang mag-asawa ay makakatakas ng magkahiwalay sa harap ng malaking panganib. Ano ang pag-abandona sa isang junior brother sa ilalim ng ganitong mapanganib na mga kalagayan? Natural lang na unahin ang pagprotekta sa sarili niyang buhay. Napalingon pa lang siya nang makarinig siya ng malakas na pagsabog mula sa likuran niya. Paglingon niya sa gulat, nakita niya ang isang humanoid figure na kumikislap mula sa ilalim ng swamp water sa bilis ng kidlat. Basang-basa ang taong iyon at gulo-gulo ang buhok. Ganun pa man, agad niyang nakilala ang taong iyon bilang ang lalaking sinubukan nilang tambangan ng kanyang junior brother kanina lang. Hong! Isang malaking bumulwak ang bumubulusok mula sa lugar kung saan lumabas ang lalaking iyon sa tubig. Napuno ng mga patak ang langit, bumagsak tulad ng malakas na ulan. Kasunod ng malapit sa likod ng taong iyon, isang malaking figure ang tumalon mula sa kailaliman ng latian at mabigat na damapo sa ibabaw. Naglagay ito ng makapal na anino sa ibabaw ng tubig, na tinakpan ang dalawang figurang humanoid. Isang palaka. Itinaas ng cultivator ang kanyang ulo upang tingnan, ang salitang palaka, ay kumikislap sa kanyang isipan. Hanggang sa sandaling ito ay sa wakas ay natanon niyang mabuti ang tunay na anyo ng salarin. Isa pala itong malaking palaka na may bukol na kulugos sa buong katawan at isang pares ng mata na halos lumuwa sa kanilang mga saksakan. Lumabas mula sa katawan nito ang kahangahangang monster chi at madaling makita na ang palaka na ito ay hindi isang nilalang na dapat pagtripan. Nang mapagtanto niyang pinagmamasdan siya ng malaking palaka na ito sa panahong sila ng kanyang junior brother ay lihim na nakahiga sa pagtambang, hindi niya naiwasang makaramdam ng kirot ng takot na gumagapang sa kanyang anit. At least alam na niya kung ano ngayon ang parang latigo na bagay na iyon. Halatang lumalabas ang dila sa bibig ng palaka. 10 metro sa ibabaw ng lupa, pinunasan niyang Kai ang putik sa kanyang mukha at lihim na sinumpa ang kanyang malas. Hindi niya akalain na ang gayong monster beast ay may tatago sa ilalim ng latian. Nang ma-detect niya ang nakatagong bakas ng sigla sa ilalim ng latian kanina, inakala na lang niya na pangatlong tao ito sa grupo ng mga tumatambang. Hanggang sa nangyari ang insidenteng ito ay napagtanto niyang nagkakamali siya. Ang unang binata na naglunsad ng palihim na pag-atake sa kanya kanina ay wala na. Malamang na ang binata ay kinain ng palaka na ito. Sa sandaling ito, ang monster beast ay nakatitig sa kanya na may nakaumbok na mga mata, hindi naalis sa kanya ang tingin nito habang lumalawak at umikli ang ibabang panga nito, na gumagawa ng dumadagandong na tunog. Susuriin pa lang niyang Kai kung aling grado ang monster beast na ito nang biglang bumuka ang masamang hayop at nagluwa ng malaking water ball. Ang bola ng tubig ay sumambulat ng malakas. Kasunod nito, isang makapal at makakapal na ulap ang bumalot sa buong paligid sa isang iglap. Ang buong paningin niyang Kai ay napuno ng puti sa isang iglap at wala siyang makita. Maging ang kanyang divine sense ay nakaharang at nakaunat lamang ng humigit kumulang 15 metro sa paligid niya. Kumalat ang sakit sa ibabaw ng kanyang katawan na parang nasusunog sa apoy. Sinabayan din ito ng kakaibang sumisitsit na tunog. Ang ekspresyon niyang Kai ay naging solemna. Ang hamog na ito ay talagang kahanga-hanga. Hindi lamang ito nagkaroon ng mga epekto ng paghadlang sa kanyang paningin at divine sense, ngunit ito rin ay napakakostek. Ang lason ay napakalakas kaya't si Yang Kai ay hindi pa nakakita ng katapat nito noon. Kung ang mga ordinaryong cultivator ay nahulog sa gayong kapaligiran, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Mapalad na mayroon siyang makapangyarihang Dragon Clan bloodline at half-dragon body, kaya natural na lumalaban si Yang Kai sa lason. Maaaring malakas ang lason sa fog na ito, ngunit hindi ito sapat para patayin siya, magdudulot lamang ito sa kanya ng ilang panlabas na pinsala sa karamihan. Sa kanyang mga kakayahan sa pagpapanumbalik, mabilis siyang makakabawi kapag nasa labas na siya ng saklaw ng fog na ito.
Sa hindi kalayuan ay dumating ang hiyawan ng isa pang cultivator mula kanina. Ang mga hiyawan ay napuno ng matinding paghihirap, na tila nagdurusa sa mga kakilakilabot na pinsala. Sa paghusga sa kung paano patuloy na lumilipat ang mga hiyawan, malamang na naghahanap siya ng paraan. Huwag kang gagalaw, mabilis na sigaw ni Yang Kai. Sa kasamaang palad, huli na. Umalangaw-ngaw ang tunog ng isang malakas na hangin na humihiwa sa hangin at ang mga sigaw ng cultivator na iyon ay naging isang mahinang daing. Tulong. Isang sigaw ng tulong ang umalangaw-ngaw sa hangin, na pabago-bago dahil sa mabilis na paggalaw ng kanyang katawan. Isang beses lang niya nagawang sumigaw ng tulong bago siya tuluyang tumahimik. Walang makita si Yang Kai, ngunit naiisip niya kung ano ang nangyari sa taong iyon. Ang taong iyon ay tiyak na nahuli at inihatid sa bibig ng pulaka na iyon, na nagdusa ng parehong kapalaran na sinapit ng kanyang kasama. Ito ay isang 5th grade monster beast. Mabilis na nagdesisyon si Yang Kai sa kanyang puso. Ang mga cultivator na maaaring makapasok sa Blood Monster Cave Heaven ay hindi karaniwang mahina, at kung sila ay mahina, nangangahulugan lamang ito na mayroon silang napakaswerte. Kung hindi, hindi nila magagawang makakuha ng pasukan para sa kanilang sarili. Gayunpaman, ang dalawang cultivator mula kanina ay pinatay ng pulaka sa isang iglap. Ang paglulunsad ng snake attack ay maaaring medyo nakatulong, ngunit ang isang 4th grade monster beast ay hindi maaaring makapatay ng Peak Emperor Realm cultivator sa isang galaw. Si Yang Kai ay hindi kumikibo sa pwesto at naghintay ng ilang sandali, ngunit ang pulaka ay hindi rin kumikilos. Sa pag-iisip tungkol sa sitwasyon, naramdaman niya na ang pulaka na ito ay napanatili ang kanyang ligaw na instincts kahit na ito ay isang high-grade beast. Kaya naman, pumikit ito sa anumang nakatigil na target dahil maaari lamang itong manghuli ng may mahusay na katumpakan kapag gumalaw ang target nito. Ang loika na ito ay naaayon sa nakaraang 2 beses na umatake ito. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ito, hindi na mapakali si Yang Kai na mag-aksaya pa ng oras sa lugar na ito. Agad niyang sinimulan ang paghindayog ng kanyang katawan. Nagsisimula pa lamang siyang gumalaw nang ang mahinang tunog ng isang bagay na humihiwa sa hangin ay nagmula sa kailaliman ng hamog. Kaagad pagkatapos noon, naramdaman niyang may kung anong pumikit sa kanyang katawan na para siyang sinalo ng latigo. Sinundan ito ng isang malakas na hatik na pilit siyang kinaladkad patungo sa direksyong iyon. Si Yang Kai ay naghihintay sa mismong sandaling ito, kaya't agad siyang napangiti at inabot ang 2 kamay para kunin ang bagay na nakagapos sa kanya. Ang madulas na pakiramdam ay labis na kasuklam-suklam dahil hindi na kailangang mag-isip upang malaman na ito ay ang dila ng pulaka. Nag-transform ang kanyang mga kamay bilang dragon claw. Mahigpit na hinawakan ang dila, ang kanyang katawan ay biglang lumubog pababa habang siya ay sumigaw. Umakyat ka. Isang napakalakas na puwersa ang bumuhos sa kanyang mga kamay nang hawakan niya ang pulaka sa pamamagitan ng dila at pilit itong itinapon sa hangin. Kasabay nito, tahimik niyang pinalakas ang fire element power sa kanyang dowsil. Isang patong ng itim na apoy ang bumalot sa kanyang buong katawan. Nasunog ng tunay na apoy ng Golden Crow, ang dila ng pulaka ay hindi sinasadyang lumuwag sa pagkakahawak nito. Sa sandaling mawala ang mga pagpigil na nakagapos sa kanya, binitawan ni Yang Kai ang kanyang pagkakahawak at itinapon ang pulaka. Nakatayo pa rin, inilapit niya ang kanyang tenga at nakinig ng mabuti. Maya-maya'y narinig niya ang tunog ng kung anong hinihiwa. Ang mga tunog na ito ay agad na sinundan ng mga tunog ng malalaking bagay na nahuhulog sa latian na may malalakas na tilamsik. Tapos na, tinanggal niya ang kanyang mga kamay at tahimik na nakatayo doon at naghihintay. Ilang sandali pa, dahan-daang nawala ang hamog sa latian at bumalik sa normal ang kanyang paningin. Tumingin siya sa direksyon ng mga tunog na narinig niya sa dulo at nakita niya ang mga piraso ng bangkay na nakakalat sa buong latian. Ang mga hiwa sa bangkay ay tumpak at pulang-pulang dugo ang tinina ng pula sa lupa. Ang direksyon kung saan niya itinapon ang pulaka ay kung saan ipinamahagi ang void cracks. Ang mga void cracks na iyon ay isang bagay kahit na siya ay nag-aatubili na hawakan, pabayaan ang pulaka. Ang malaking katawan nito ay dumaan sa ilan sa mga void cracks na iyon. Ang tanging pagtatapos para sa pulaka ay ang paghiwa-hiwain, at sa gayon ay mawawala ang buhay nito sa isang iglap. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan upang iwaksi ang hamog na nananatili pa bago naglakad sa direksyong iyon at ibinaba ang kanyang ulo upang suriin ang mga piraso ng bangkay. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang 2 bangkay ng tao na napakasama ng kaagnasan na hindi nahugis tao. Palihim siyang natahimik. Hindi pa nagtagal mula nang lumunin ng pulaka ang 2 taong ito ngunit nasa ganoong kalagayan na sila. Makikita kung gaano kaagnas ang asid sa tiyan ng pulaka na ito. Ang 2 lalaking ito ay nakahiga sa pagtambang sa lugar na ito, umaasa na kumita ng pera mula sa mga patay. Sinong makakaalam na mapupunta sila sa tiyan nitong monster beast?
Masasabing nakuha nila ang nararapat sa kanila. Matapos makuha ang space rings na pagmamayari ng 2 taong ito, nagsimulang magtrabaho si Yang Kai at sa wakas ay natagpuan ang monster core ng Toad. Gaya ng inaasahan, ito ay nasa 5th grade. Bukod dito, ito ay isang water element monster core. Ang enerhiyang nasa loob ng monster core ay napakadalisay at isahan, na akmang-akma para sa isang cultivator upang pinuhin at gamitin. Talagang kahanga-hanga ang Blood Monster Divine Monarch. Ang paraan upang linangin at baguhin ang mga monster beast na ito ay talagang napakahalaga. Maaari nitong garantiya ang bawat isang monster beast ay magkakaroon ng monster core na maaaring matransform sa isang heaven-opening resources. Kung makukuha ng isang tao ang pamamaraang ito, hindi magtatagal bago ang kanilang dakilang puwersa ay umakyat sa kapangyarihan at kasaganaan. Hindi sigurado kung ang pamamaraang ito ay kasama sa mana ng Blood Monster Divine Monarch, ngunit kung ito ay, ang halaga ng mana ay tataas ng husto. Ito ang unang 5th grade monster core na natanggap ni Yang Kai sa ngayon, kaya maingat niyang inalis ito. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling umalis. Sa kabaligtaran, maingat niyang hinanap ang kanyang paligid hanggang sa makakita siya ng isang lugar. Pagkatapos nito, lumubog ang kanyang figure at nawala sa latian. May natuklasan siyang kawili-wili nang hilahin siya ng palaka sa tubig ngayon. Kaya lang, siya ay sinalakay ng walang babala at hindi naglakas loob na gawing basta-basta ang kanyang kalaban hanggang sa malaman niya ang kanyang lakas. Sa makatuwid, naninindigan ito na iimbestigahan niyang mabuti ang lugar ngayong tapos na ang laban. May lason sa tubig. Bukod dito, ito ay mas malakas pa kaysa sa lason sa hamog. Ito ay malinaw na ang Palaka Monster Beast ay nakatira sa lugar na ito para sa hindi mabilang na taon. Sa panahong iyon, ang mga lason sa katawan nito ay dapat na sumanib sa kalapit na pinagmumulan ng tubig at naging sanhi ng hindi pangkaraniwang bagay na ito. Inactivate ni Yang Kai ang kanyang Dragon Source at lumitaw ang isang layer ng Dragon Scale sa ibabaw ng kanyang katawan, na agad na nagparamdam sa kanya ng mas komportable. Matapos lumubog sa lalim na ilang dosenang metro, huminto si Yang Kai. Bagamat maputik na tubig at mahina ang kanyang visibility, kitang-kita niya ang kanyang paligid gamit ang kanyang Divine Sense. May lugar sa harapan niya na ilang 10 metro ang lapad. Higit sa lahat, ang lugar ay napuno ng isang siksik at purong water element power. Ang water element power ay sobrang siksik na ito ay namuo at naging fog, na sumasakop sa isang maliit na espasyo sa ilalim ng tubig na hindi tugma sa maputik at madilim na maputik na tubig sa paligid. Nadulas si Yang Kai sa fog at sumangot. Ang pumasok sa kanyang ilong ay isang mahina ngunit malinis na amoy. Malamang na ito ang pinagtataguan ng Toad Monster Beast. Malamang na umasa ito sa siksik na water element power na ito para maging 5th grade monster beast. Kung ang isang cultivator ay magpino at sumisipsip ng siksik na water element power sa lugar na ito, tiyak na magagawa nilang i-condense ang isang 5th grade power. Wala itong pinagkaiba sa pagpino ng mga 5th grade resources. Ang lugar na ito ay isa sa mga cultivation paradise na nakakalat sa Blood Monster Cave Heaven na narinig niya sa napakaraming kwento. Ang Blood Monster Cave Heaven ay ang miniature universe na naiwan pagkatapos ng pagkamatay ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Pagkatapos ng kamatayan ng Blood Monster Divine Monarch, naranasan ng lugar na ito ang binyag ng hindi mabilang na taon. Ang Yin, Yang, at 5 element power sa Cave Heaven na ito ay nahati at nagbago bilang resulta. Sa kalaunan, sila ay nagtipon at nag-ipon sa maraming lugar sa loob ng Cave Heaven upang bumuo ng cultivation paradises. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kinakailangan para sa mga cultivator na patayin ang monster beasts para sa mga benepisyo kapag pumasok sila sa Blood Monster Cave Heaven. Makakamit nila ang parehong mga resulta kung makakahanap sila ng cultivation paradise na angkop para sa kanilang paggamit sa pagtatanim. Kung may ibang cultivator na dumating sa lugar na ito, maaari lamang nilang piliin na linangin at pinuhin ang water element power, gayunpaman, taglay niyang kay ang Sealed World Bid. Maaari niyang ilipat ang cultivation paradise na ito sa Small Sealed World at ilipat ito muli kapag bumalik siya sa Voidland. Sa paggawa nito, maaaring gamitin ng mga alagad ng Voidland ang cultivation paradise para sa kanilang pagtatanim. Marshall Peak, Kabanata 4242. Napakabuti ng iyong swerte. Upang gumawa ng isang paghahambing, ito ay tulad ng pagpunta sa isang inn para sa hapunan. Ang iba ay maaari lamang kumain, kaya limitado kung gaano karaming pagkain ang maaari nilang kainin. Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay maaaring pumili na mag-dine-in at take-out. Ang kakayahang ito ay likas na may sariling mga pakinabang. Nang lumabas muli si Yang Kai mula sa latian, inilipat na niya ang cultivation paradise na naglalaman ng water element power sa Small Sealed World.
Lumingon siya upang tingnan ang bangkay ng 5th grade monster beast at lihim na nagpasalamat sa langit sa kanyang swerte. Ang monster beast na iyon ay hindi mahina sa anumang paraan, kung hindi nito mapatay ang 2 pick cultivator ng Emperor Realm sa isang kisap mata. Maaaring nagawa niyang talunin ang monster beast kung talagang dumating ito sa isang harapang laban, ngunit kakailanganin niya ito ng maraming pagsisikap. Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa void crack sa lugar na ito, mabilis na pinatay ni Yang Kai ang monster beast at iniligtas ang sarili ng maraming oras at problema. Ayon sa kanyang pagtatansya, ang lakas na ipinakita ng isang 5th grade monster beast ay halos katumbas ng lakas ng isang half-step heaven opening realm master. Sa kabutihang palad, ang nag-iisang attribute ng monster course ng monster beast sa Blood Monster Cave Heaven ay ginawa silang mas madaling mga target. Kunin ang Toad Monster Beast bilang halimbawa. Mayroon itong Water Element Core, kaya natural na mas mahina ito sa Fire Element Power. Ang dahilan kung bakit ginamit ni Yang Kai ang True Sun's Golden Crow sa kanyang Dowsil ay wala sa pagsasaalang-alang na ito. Bagamat ang naturang Monster Beast ay may kahinaan na madaling i-target, ang 5th grade Monster Beast ay katumbas pa rin ng half-step Heaven Opening Realm Master sa mga tuntunin ng hilaw na lakas. Karamihan sa mga Emperor Realm Masters ay nasa panganib kung makatagpo sila ng 5th grade Monster Beast. Kung iyon ang kaso para sa isang 5th grade Monster Beast, paano naman ang isang 6th grade Monster Beast? Hindi ba't ang 6th grade Monster Beast ay katumbas ng low grade Heaven Opening Realm Master sa lakas? Ang impormasyong ito ay naaayon sa kanyang pangunawa at kaalaman. Pagkatapos ng lahat, ginamit niya ang 6th grade Yuan Magnetic Divine Light para labanan ang low grade Heaven Opening Realm Master. Napakahusay ng kapangyarihan ng 6th grade Yuan Magnetic Divine Light, kaya maraming low-grade Heaven Opening Realm Masters ang mahihirapang hadlangan ang pag-atake nito. Paano naman ang isang 7th grade Monster Beast, na dapat ay mas malakas? Hindi ba't ang isang 7th grade Monster Beast ay katumbas ng isang mid-grade Heaven Opening Realm Master sa lakas? Lihim na naalarma si Yang Kai sa inaasam-asam. Hindi pa katagal, gusto niyang maghanap ng 7th grade Monster Beast para patayin ito para sa Monster Core nito. Gayunpaman, kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, maaaring wala siyang pagpipilian kundi ang tumakas at tumakas kung makatagpo siya ng 7th grade Monster Beast. Walang kwenta ang pag-iisip tungkol sa mga ganitong posibilidad sa ngayon. Totoong umiral ang 7th grade Monster Beast sa lugar na ito, ngunit hindi sila isang bagay na madaling mahanap. Kung talagang makakasagabal siya sa isang 7th grade Monster Beast, makakapag-react lang siya kung kinakailangan ng sitwasyon. Nilabas niya ang space ring sa 2 taong iyon kanina at tinignan ang laman. Pareho silang mahirap, na may ilang daang heaven opening pills lang sa pagitan nila pati na rin ang ilang random na mga trinket na ikinagulat ni Yang Kai. Kung titingnan ang sitwasyon, hindi pa nagtagal mula nang makarating sila sa lugar na ito. Sayang nga lang at namatay na sila bago pa man lang kumita ng kayamanan sa mga ari-arian ng mga patay. Napakalungkot. Hindi nagluksa si Yang Kai sa kanilang pagkamatay. Dapat ay handa na sila sa pag-iisip na mapatay nang pumasok sila sa Blood Monster Cave Heaven. Nang malapit na niyang itabi ang kanilang space rings, nagbago ang kanyang ekspresyon nang maglabas siya ng isang piraso ng balat ng hayop mula sa isa sa mga space ring. Madaling sabihin na ang balat ng hayop ay napakaluma sa isang sulyap. Bilang karagdagan, may mga ginulugulong pattern na malapit na pinagsama sa balat ng hayop. Kaya lang maraming mga spot sa balat ng hayop ang malabo at mahirap basahin pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng pagkasira. Noong una, hindi niya maintindihan kung ano ang iginuhit sa balat ng hayop, gayunpaman, tila may naalala siya pagkaraan ng ilang sandali. Nagmamadaling inilabas ang Jade Slip na ibinigay ng Lady Boss sa kanya, hinati niya ang kanyang Divine Sense sa 2 bahagi. Ibinaon niya ang isang bahagi ng kanyang Divine Sense sa Jade Sleep upang pag-aralan ang nilalaman nito at ginamit ang kabilang bahagi ng kanyang Divine Sense upang bigyang pansin ang mga pattern sa balat ng hayop. Pagkaraan ng ilang oras, nagpakita siya ng pagtataka. Isang mapa. Ang naitala sa balat ng hayop na ito ay lumabas na isang pagod at hindi kumpletong mapa. Bukod dito, ito ay isang mapa ng isang partikular na lugar sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Dahil lamang sa bahagi ng mapa ng balat ng hayop na ito ay medyo pare-pareho sa mapa na nakatala sa Jade Slip na maaari niyang makilala ito. Iyon ay hindi upang sabihin na ang mapa ng balat ng hayop ay mas komprehensibo. Sa kabaligtaran, ang mapa sa Jade Slip na ibinigay ng Lady Boss ay mas kumpleto. Ito ay isang mapa na binili sa pamamagitan ng auction mula sa Red Clouds Auction House pagkatapos ng lahat. Ang mapa na ito ay pinagsama-sama mula sa lahat ng mga karanasan ng hindi mabilang na mga cultivator na naggalugad sa Blood Monster Cave Heaven sa mga nakaraang taon. Magkagayunman,
ang mapa ng balat ng hayop ay naglalaman ng mga karagdagang lokasyon na hindi na itala sa mapa ng Jade Sleep, bagamat may mga bahagi sa parehong mga mapa na magkakapatong sa isa't isa. Hawak ang mapa ng balat ng hayop sa kamay, nahulog si Yang Kai sa malalim na pagmumuni. Ang daang kopya ng mapa ng Blood Monster Cave Heaven na ibinenta ng Red Clouds Auction House ay maaaring hindi kumpleto, ngunit sapat na ito upang bigyan ang mga cultivator ng ideya ng kanilang posisyon at mga bearings. Hindi rin masyadong walang muwang si Yang Kai kaya maniniwala siyang ipinahayag ng Red Clouds Auction House ang lihim na impormasyong ito dahil sa kabutihan, pagkatapos ng lahat, ang isang medyo kumpletong mapa ay maaaring magdulot ng malaki at hindi maisip na mga benepisyo sa isang lugar na tulad nito. Ang Red Clouds Cave Heaven, na siyang aktwal na figure sa likod ng Red Clouds Auction House, ay tiyak na magkakaroon ng mas kumpletong mapa sa kanilang pag-aari. Iyon ang pinakamalaking trump card nila pagkatapos ng lahat. Ang tanging impormasyon na maaari nilang ibunyag sa publiko ay ang impormasyon sa mga lugar kung saan lubusan nilang ginalugad at itinuring na maliit ang halaga. Ito ay hindi lamang Red Clouds Auction House syempre. Ang lahat ng iba pang Cave Heavens, Paradises, at maging ang second-class Great Forces ay magkakaroon ng kani-kanilang mga mapa na pinagsama-sama mula sa impormasyon at mga karanasan sa mga nakaraang taon. Mahirap sabihin kung sino ang may mas malawak na mapa o kung sino ang may mas mahalagang mapa. Ang logic na iyon ay inilapat kahit sa mapa sa mga kamay ni Yang Kai. Natitiyak niya na hindi ito eksaktong kopya ng mapa na nakuha mula sa Red Clouds Auction House. Ang Lady Boss ay tiyak na nagdagdag ng sarili niyang impormasyon sa mapang ito, pagkatapos ng lahat, siya mismo ay nakapunta sa Blood Monster Cave Heaven sa nakaraan. Hindi alam ni Yang Kai kung saang malaking puwersa kabilang ang dalawang namatay na ngayon. Ang mapa ng balat ng hayop na ito ay maaari ding aksidenteng nakuha ng isa sa dalawa, na magpapaliwanag kung bakit ito nakaipon ng ganoong sinaunang aura. May isang tiyak na lokasyon sa mapa ng balat ng hayop na binilog at napakakapansin-pansin. Sa pangkalahatan, ang mga lugar na minarkahan ng napakalaking diin ay tiyak na naglalaman ng ilang uri ng kayamanan. Ang pagtingin lamang sa lugar na iyon sa mapa ay nangangati ang puso ni Yang Kai sa pananabik. Nang ikumpara niya ang dalawang mapa, natuklasan niya na ang nakabilog na lokasyon sa mapa ay aabutin ng ilang araw na paglalakbay upang marating. Kakailanganin muna niyang dumaan sa mga lugar kung saan nag-overlap ang dalawang mapa. Gayunpaman, inalis ni Yang Kai ang mapa ng balat ng hayop sa ngayon. Hindi siya nagmamadaling magdesisyon. Hindi pa huli ang lahat para magdesisyon pagdating niya sa lokasyon. Pag-angat ng ulo, tumingin siya sa latian sa kanyang harapan at hindi piniling lumihis. Ang unang dahilan ay mas ubusin ang oras kung gusto niyang lampasan ang rehiyong ito, at ang pangalawang dahilan ay ang lugar na ito ang pinakamagandang larangan ng digmaan para sa kanya kahit na mayroong mga void cracks sa buong lugar. Kung siya ay tinambangan ng isa pang monster beast tulad ng Toad Monster Beast kanina, maaari niyang gamitin ang void cracks para patayin ito para sa monster core nito. Hindi pa banggitin na hindi ito mangangailangan ng maraming pagsisikap sa kanyang bahagi. Kaya, ipinakalat ni Yang Kai ang kanyang divine sense sa paligid pagkatapos ay tumungo sa kailaliman ng latian sa napakabilis na bilis. Tiyak na may kaunting void crack sa mapahamak na lugar na ito ngunit sa kabutihang palad, siya ay bihasa sa Dao of Space. Nananatili rin siyang mapagbantay sa lahat ng oras, kaya sa pangkalahatan ay natukoy niya ng maaga ang mga void crack at maayos na naiwasan ang mga ito. Taliwas sa kanyang inaasahan, hindi siya nakatagpo ng iba pang monster beasts. Tila ang lugar na ito ay isa ring lubhang mapanganib na lugar para sa mga monster beasts sa Blood Monster Cave Heaven. Kaya naman, nag-aatubili silang tumuntong dito ng basta-basta. Maging ang palaka ay naninirahan lamang sa gilid ng latian. Dahil walang monster beasts, nakatuon lamang si Yang Kai sa paglalakbay at mabilis na tumawid sa halos lahat ng latian. Bigla na lang, narinig ni Yang Kai ang boses ng isang tao na papalapit sa kanya. Kaibigan, pakihintay. Delikado ang daan. Agad na huminto si Yang Kai at lumingon sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Isang grupo ng 5 ang nakatayo sa ibabaw ng latian mahigit 100 kilometro ang layo. Lahat sila ay nakasuot ng buong baluti at may dalang sandata sa kamay. Bagamat 5 lamang sila, ang kanilang aura ay napakalaki kaya't sila ay nagbigay ng impresyon ng isang makapangyarihang hukbo. Hindi naiwasang isipin ni Yang Kai na pamilyar ang pamamaraang ito ng pagbibihis. Pagtaas ng kanyang kilay, naalala niya ang pangalan ng isang malaking puwersa. Lumiwanag ang kanyang anyo at nakarating siya sa harap ng 5 taong iyon sa ilang sandali habang siya ay pansamantalang nagtanong. Great Battle Heaven. Ang mga disipulo lamang ng Great Battle Heaven ang magbibihis sa ganitong paraan. Hula niya lang iyon, pero mas naging confident siya sa hula niya nang makalapit siya. Iyon ay dahil silang 5 ay naglabas ng malamig na hangin na may dugong bakal.
Iyon ay isang aura na maaari lamang makuha sa paglipas ng mga taon kung ang isa ay nabubuhay sa ilalim ng permanenteng disiplina ng militar. Higit pa rito, ang Great Battle Heaven ay ang tanging dakilang puwersa sa buong 3,000 mundo na pinamamahalaan at pinamamahalaan ng bakal na batas ng isang hukbo. Anumang utos ng militar na inilabas ay hindi maaaring suwayan. Ang Star City ng Thousand Birds Territory ay pinamamahalaan ng Great Battle Heaven, kaya nakita niyang kay ang ilang mga disipulo ng Great Battle Heaven sa Void Dock noon. Ang mga taong ito ay hindi gaanong cultivator kundi sila ay mga sundalo. Ang 5 taong ito ay binubuo ng 4 na lalaki at isang babae. Nakatitig sila kay Yang Kai na para bang tumitingin sila sa isang multo. Gulat at kawalang paniwala ang nakasulat sa kanilang mga mata. Nang marinig ang mga tanong ni Yang Kai, ang binata na nangunguna ay tumango. Tama, pagkatapos, muli niyang sinuri si Yang Kai at napabulalas. Ang swerte mo ay napakabuti. Sa sandaling marinig ni Yang Kai ang boses ng binata, agad niyang tinukoy ang taong ito bilang ang tumawag sa kanya kanina. Ang taong ito ay may makapal na kilay at malalaking mata, na ginagawa siyang mukhang masigla at masigla. Ang mga linya ng kanyang mukha ay matigas bagaman, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng isang insightful ngunit nasubok sa labanan na binata. Makikita na ang taong ito ang nangunguna sa 5 ito. Napangiti si Yang Kai. At ang swerte mo ay hindi masyadong maganda. Paano ka natrap dito? Sa isang sulyap ay nasasabi niya na ang 5 ito ay hindi kumikibo sa lugar na ito hindi dahil sa ayaw nilang lumipat, kundi dahil sila ay natigil dito. May mga void crack na nakapalibot sa kanila sa lahat ng direksyon, saka, ang ilan sa mga void cracks ay gumagalaw ng dahan-dahan at tahimik. Ang mga void crack na ito ay hindi mahahalata kahit na sa tulong ng divine sense. Sa 5 ito, 3 sa kanila ang napuno ng dugo, na naging malinaw na sila ay nasugatan ng mga void cracks na ito. Umiling ang batang pinuno bilang tugon. Mahirap ipaliwanag. Huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Paano kita haharapin? Yang Kai. Halatang nagulat ang binata sa sagot ni Yang Kai. Ikaw si Yang Kai. Ang 4 na tao sa likod niya ay mukhang nagulat din at sumulyap kay Yang Kai nang may pagtataka. Katulad nito, natigilan si Yang Kai. Kilala mo ba ako? Tapos, naintindihan naman niya agad ang dahilan. Oo naman, narinig mo na siguro ako. Malamang na nakuha niya ang atensyon ng maraming Cave Heavens at Paradise pagkatapos ng labanan sa Azure Arena ng Star City ng Thousand Birds Territory. Una, naroon ang babala na ibinigay ng lalaking namamahala sa Azure Arena. Pagkatapos, naroon ang alok ng recruitment mula kay Senior Brother Guo mula sa Zuan Yuan Cave Heaven. Sa pagtingin na kapwa napansin ng Azure Heaven at Zuan Yuan Cave Heaven ang kanyang pag-iral, hindi nakakagulat na ang dakilang puwersa na namamahala sa Thousand Birds Territory Star City, Great Battle Heaven, ay nakarinig din tungkol sa kanya. Hindi naman itinanggi ng batang pinuno ang pahayag. Naikuyong lang niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Kaya si Brother Yang. Humihingi ako ng paumanhin sa aking kawalan ng respeto. Ito ay si Bu Lianzong. Masyado kang magalang, Brother Bu." Tumango si Yang Kai. Itinuro ni Bu Lianzong ang 4 na tao sa likod niya at ipinakilala sila kay Yang Kai. Pagkatapos noon, same time niyang sinabi, "Brother Yang, may kahilingan ang isang ito." Iminuwestro ni Yang Kai, "Mangyaring magsalita, Brother Bu." Kanina, sinigawan siya ni Bu Lianzong ng babala pagkatapos makita siyang mabilis na naglalakbay, kaya kitang-kita na ang taong ito ay mabait. Si Yang Kai ay palaging naniniwala sa pilosopiya ng paggalang sa isa't isa, kaya hindi siya magpapakita ng galit sa isang taong nagpakita sa kanya ng kabaitan. Gayunpaman, hindi siya madaling pumayag sa isang kahilingan hanggat hindi niya nalalaman kung anong uri ng tulong ang nais ng kabilang partido mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Bu Lianzong. "Nakulong tayo sa lugar na ito at natatakot ako na hindi maganda ang magiging wakas para sa atin. Brother Yang, kapag umalis ka rito, mangyaring pumunta sa Governor's Mansion sa Thousand Birds Star City at iulat ang aming pagkamatay kay Governor Ye." Ang gobernador na namamahala sa Thousand Birds Star City, si Ye Tianxiong, ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Kahit si Yang Kai ay kilala siya. Hindi may kakaila na ang Star City ng Thousand Birds Territory ay malaki. Sa makatuwid, tanging isang master na kasing kakayahan ni Ye Tianxiong ang makakapangasiwa nito. Kung tutusin, hindi niya makokontrol ang sitwasyon sa Star City kung hindi siya malakas. Martial Peak, Kabanata 4243. Ang pamana ng Blood Monster Divine Monarch. Iniisip ni Yang Kai kung anong uri ng tulong ang hihilingin sa kanya ni Bu Lianzong, ngunit hindi niya inaasahan ang ganoong kahilingan. Hindi niya napigil ang mapahagalpak ng tawa. "Brother Bu, ikaw mismo ang magsasabi niyan kay Gobernador Ye, pero sa tingin ko hindi kanya paniniwalaan."
Sumimangot si Bulianzong. Brother Yang, konting pagsisikap lang sa bahagi mo. Hindi ito kukuha ng marami sa iyong oras. Dahil hindi ito makakasama sa iyong mga interes, bakit tatanggihan ang aking kahilingan? Ang iba pang apat na tao ay nakatingin din kay Yang Kai, nakasimangot. Alam ni Yang Kai na hindi nila siya naiintindihan, ngunit hindi siya mapakali na ipaliwanag ang kanyang sarili. Sa halip, kumislap ang kanyang anyo nang dumaan siya sa lugar na napapalibutan ng Void Cracks at tumayo sa harapan ni Bulianzong. Nagulat si Bulianzong. Hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang habang gulat na nakatingin kay Yang Kai. Bakit? Bakit ka pumasok? Ang iilan sa kanila ay natrap sa loob ng espasyong ito sa loob ng mahabang panahon. Para bang hindi nila sinubukang tumakas sa lugar na ito, sadyang hindi nila matukoy kung aling daan ang ligtas. Tatlo sa kanila ay nasugatan matapos ang ilang mga pagtatangka upang makatakas at hindi na sila nakagalaw sa kanilang kasalukuyang pwesto. Sa kabaligtaran, nakapasok si Yang Kai sa lugar na ito ng kaunting pagsisikap. Ito ay halos na parang ang Void Cracks na nakakulong sa kanila dito ay wala. Hindi ba't napakabuti ng kanyang kapalaran? Sa kanilang kaalaman, ang taong ito ay naglakbay sa latian ng hindi nakatagpo ng anumang panganib, at ngayon lang, siya ay nakalusot pa sa napakadelikadong lugar na ito. Isang himala kung paano siya nakaligtas hanggang ngayon. Ngumiti si Yang Kai at walang sinabi. Paimpol niyang itinulak ang kanyang lakas para balutin silang lima. Bago pa makapag-react si Bulianzong at ang iba pa, muling kamandat ang figure ni Yang Kai at nakatakas siya mula sa lugar na napapaligiran ng Void Cracks kasama ang iba pa. Brother Bu, mas mabuti kung ikaw mismo ang magulat sa gobernador. Tumanggo siya kay Bulianzong. Si Bulianzong at ang iba pa ay natigilan. Mabilis nilang nilaybot ang paningin sa paligid at nakumpirma na hindi na sila nakatayo sa parehong lugar tulad ng dati. Sa halip, umalis sila sa lugar na iyon ng ilang kilometro. Ngayon lang sila nagpahayag ng mga ekspresyon ng pagtataka at kagalakan. Isang realisasyon ang tumama kay Bulianzong nang lumingon siya kay Yang Kai nang may pagtataka. Brother Yang, nakikita mo ba ang mga Void Cracks na iyon? Hindi kaya nilinang mo ang Dao of Space. Palihim na sumagot si Yang Kai. May alam ako. Si Bulianzong ay labis na humanga. Inilabas siya ni Yang Kai at ang kanyang mga brothers sa lugar na iyon ng napakadali, iyon ay higit pa sa antas ng pag-alam ng kaunting bagay. Tiyak na nangangailangan ito ng mataas na antas ng paggamit sa Dao of Space, kaya mabilis niyang naintindihan. Hindi swerte ang nagpahintulot sa kanya na ligtas na maglakbay sa latian. Walang panganib sa kanya noong una. Maraming salamat, Brother Yang. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao, na sinundan ng apat na tao sa kanyang likuran. Wala iyon. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ang latian na ito ay lubhang mapanganib at may mga nakatagong panganib sa lahat ng dako. Kakaiba, hindi minarkahan ng mapa ang lugar na ito bilang mapanganib. Nasa kanya ang mapa na binili mula sa Red Clouds Auction House, gayon din, ang mga disipulo ng Great Battle Heaven ay tiyak na magkakaroon ng superior version nito. Ang mapa na iyon ay hindi lamang nagpahiwatig ng iba't ibang ruta kundi pati na rin ng iba't ibang panganib at pagkakataon. Ito ang mga resulta ng hindi mabilang na mga cultivator na nagdalugad sa lugar na ito sa buong panahon. Ang mapa sa kamay ni Yang Kai ay nagpahiwatig lamang ng lokasyon ng latian. Walang mga babala tungkol sa mga panganib na nakatago sa lugar na ito. Kaya, nahulaan niya na ang mapa na pag-aari ng mga disipulo ng Great Battle Heaven ay magkatulad. Kung hindi, hindi sila mapupunta sa ganitong sitwasyon. Ipinaliwanag ni Bulianzong. Ang Blood Monster Cave Heaven ay hindi matatag, kaya minsan nagbabago ang sitwasyon sa loob. Malamang naligtas ang lugar na ito 200 taon na ang nakalilipas. Ang mga pagbabagong ito ay dapat na naganap kamakailan, kung kaya't ang mga panganib ay hindi minarkahan sa mapa. Brother Yang, bagaman kapaki-pakinabang ang mga mapa, hindi mo dapat lubos na pagkatiwalaan ang mga ito. Natutunan na namin ang aming aralin. Mangyaring mag-ingat sa hinaharap. Naunawaan ni Yang Kai. Tama ka, Brother Bu. Paglingon kay Bulianzong, nagtanong siya. Saan mo gustong pumunta? Itinuro ni Bulianzong ang isang tiyak na direksyon. Ngumiti si Yang Kai. Mukhang pareho tayo ng direksyon. Sabay na tayo. Pagkasabi nun ay nanguna na siya. Si Bulianzong at ang iba ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa bago nagmamadaling sumunod sa kanya. Dahil madaling mailabas sila ni Yang Kai mula sa lugar na iyon na napapalibutan ng Void Cracks, hindi dapat mahirapan para sa kanya na ilabas ang mga ito mula sa latian. Natural lang na ayaw nilang palampasin ang pagkakataong ito. Mahirap sabihin kung ang mga disipulo ng Great Battle Heaven sa pangkalahatan ay hindi umiimik, ngunit habang nasa daan, si Bulianzong at ang apat na iba pa ay halos hindi nagsasalita.
Kahit na paminsan-minsan ay nag-uusap sila, ito ay dahil si Yang Kai ang unang naglabas ng paksa. Pagkatapos ng casual na pag-uusap, nalaman ni Yang Kai na ang limang ito ay pumasok sa latian mula sa ibang direksyon. Hindi pa sila nakatagpo ng anumang mga panganib sa simula, at sa oras na napagtanto nila na may mali, huli na sila para bumalik. Kung hindi dahil sa swerte nilang makilala si Yang Kai, malamang na nasawi sila sa latian. Hindi man sila gaanong nasabi, ang pasasalamat sa kanilang mga puso ay umaapaw na hindi masasabi. Pagkatapos ng lahat, iniligtas ni Yang Kai ang kanilang mga buhay. Ang mga disipulo ng Great Battle Heaven ay karaniwang tinuturuan na maging tapat at matuwid. Lagi nilang isusukli ang kabutihang natanggap nila at ibinabalik ang sama ng loob sa kanila. Sa kabila ng pagkakaroon ng 5 katao, hindi nabawasan ang bilis ni Yang Kai at nagawa nilang umalis sa latian pagkatapos maglakbay ng kalahating araw. Bulian Zong at ang iba pa ay marahas na bamantong hininga, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam. Ang pakiramdam na walang kontrol sa kanilang sariling buhay ay sadyang kakilakilabot. Hindi na nila ninais na makaranas muli ng ganito. Wala na tayo sa panganib, kaya dito tayo maghihiwalay. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamao kay Bulian Zong at sa iba pa. Inilabas lang niya ang mga ito mula sa latian dahil pareho ang kanilang dinadaanan. Ang pangangaso para sa kayamanan ay mas mabuting gawin ng mag-isa pagkatapos ng lahat. Sa ganoong paraan, kaya niyang i-monopolize ang anumang nahanap niya. Ibinalik ni Bulian Zong ang kilos. Hinding-hindi makakalimutan naming 5 ang kabutihang ipinakita mo sa amin ngayon, Brother Yang. Tiyak na babayaran namin ang pabor na ito sa hinaharap. Saglit na huminto, ang kanyang ekspresyon ay biglang naging solemn na habang nagpatuloy. Brother Yang, mangyaring mag-ingat. Huwag kang madaling magtiwala sa iba. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may higit pa sa mga salitang iyon. Nang magtatanong pa sana siya, bigla siyang nakarinig ng sigaw ng tulong na nagmumula sa malayo, tsaka papalapit na. Nagmamadaling lumingon ang lahat upang tumingin sa direksyon ng tunog at nakita lamang nila ang 2 figurang nagmamadali sa direksyong ito na parang kidlat. Ang isa ay humahabol habang ang isa naman ay tumatakas. Ang taong nasa likod ay patuloy na nagpasabog ng mabangis na pag-atake, na naging dahilan upang ang nasa harap ay tumalon pa kaliwa at kanan upang maiwasan ang mga pag-ataking iyon. Malamang na napansin ng taong hinahabol ang presensya ni Yang Kai at ng iba pa, kaya sumugod siya sa direksyon nila habang sumisigaw ng tulong. Ilang paghinga lang ang ginawa niya bago siya makarating sa kanilang paligid habang ang kanyang kutis ay sobrang putla. Pasuray-suray na bumagsak sa lupa, nagmamadali siyang nagmakaawa. Brother, pakiusap iligtas mo ako. Sina Yang Kai, Bulian Zong, at ang iba pa ay kalmadong tumingin sa kanya. Hindi sila nangako na tutulong o tumanggi. Ang pangunahing dahilan ay wala silang alam tungkol sa taong ito o kung anong uri ng mga hinaing ang taong ito sa kabilang partido. Sa makatuwid, hindi nila lugar ang pakikialam. Magkagayunman, ang cultivator na humahabol sa taong ito ay nanghina at napahinto nang makita niyang lumapag ang taong ito sa harap ni Yang Kai at ng iba pa. Tumingin siya sa direksyong ito mula sa malayo at tila nakilala ang pinagmulan ng mga disipulo ng Great Battle Heaven. Malamig na ngumuso, tumalikod siya at umalis. Ang mga disipulo ng Great Battle Heaven ay nakasuot ng kakaiba kaya mahirap na hindi sila makilala. Sa reputasyon ng isa sa 36 na Cave Heavens sa likod nila, walang sino man ang kusang salungatin sa kanila. Nang makita ng cultivator na humingi ng tulong kanina na mabilis na umalis ang humahabol sa kanya, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Napasubsob siya sa lupa na pagod na tila naubos ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan. Puno ng matagal na takot ang kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagpumiglas siya at itinago ang kanyang kamao kay Yang Kai at sa iba pa. Maraming salamat, Senior Brothers. Sumagot si Bulian Zong. Hindi na kailangan. Wala kaming ginawa. Umiling ang taong iyon at sinabing. Kahit hindi kumilos ang mga senior brother, alam pa rin itong junior brother na ito na nabuhay lang siya dahil sa iyo. Kung hindi lang sana kita nakilala dito, hindi sana ganoon kadaling sumuko ang taong iyon. Kinaway-kaway ni Bulian Zong ang kanyang kamay. Dahil nakaligtas ka, dapat kang magpahinga ng mabuti. Ang Blood Monster Cave Heaven ay isang mapanganib na lugar. Natatakot ako na mahirap para sa iyo na gawin ang anumang bagay sa iyong kasalukuyang estado. Nagdilim ang ekspresyon ng taong iyon sa mga salitang iyon habang mapait na ngumiti. Tama ka, brother. Pupunta ako at maghahanap ng lugar upang gamutin ang aking mga sugat. Bago ako umalis, may gusto akong sabihin sa'yo. May isang taong nakahanap ng humigit kumulang 1 oras na paglalakbay sa direksyong iyon ang nakahanap ng mana ng Blood Monster Divine Monarch. Maraming tao ang nagtipon doon upang makipagkompetensya para dito. Kung interesado ka,
dapat kang pumunta at tingnan ito. Ang mana ng Blood Monster Divine Monarch. Ang mga ekspresyon ni Yang Kai, Bu Lianzong, at ng iba pa ay nanigas sa mga salitang iyon. Paliwanag ng taong iyon. Yun ang sabi nila. Hindi ko alam kung totoo. Nakatingin lang ako sa gilid nang bigla akong tangkaing patayin ng lalaking iyon. Dahil siguro sa takot niya na baka lumabas ang balita at makaakit ng mas maraming tao para mag-imbestiga. Sina Yang Kai at Bu Lianzong ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at nakita nila ang kasabikan sa mga mata ng isa't isa. Kung ang mga salita ng taong ito ay totoo, kung gayon ang isang malaking kayamanan ay lumitaw, isa na tiyak na magiging sanhi ng paghahari ng takot sa Blood Monster Cave Heaven. Nagpatuloy ang taong iyon. Wala akong masyadong alam sa sitwasyon doon. Maaari mong tingnan kung interesado ka, senior brothers. Aalis muna itong si junior brother. Yumuko siya pagkatapos sabihin iyon at mabilis na umalis nang magdesisyon ng direksyon. Pinagmamasdan ni Yang Kai at Bu Lianzong ang taong iyon na unti-unting nawala sa paningin, pagkatapos, nagtanong si Bu Lianzong. Ano sa palagay mo, Brother Yang? Dinilaan ni Yang Kai ang kanyang mga labi. Kung may posibilidad na ito ay pamana ng Blood Monster Divine Monarch, kung gayon dapat na nating tingnan ito. Kung makukuha niya ang 7th grade resources na kailangan niya doon, magiging kumpleto na ang kanyang paglalakbay sa Blood Monster Cave Heaven. Hindi mahalaga kahit na ang taong iyon ay nagsisinungaling. Pagkatapos ng lahat, 1 oras lang ang layo. Tumanggaw si Bu Lianzong. Palagay ko rin. Imposibleng labanan ang tukso na may napakalaking premyo na nakalawit sa harap nila. Nang makapagdesisyon ay hindi na sila nagdalawang isip at agad na tinungo ang direksyong itinuro ng lalaki kanina. Pagkaraan ng kaunting wala pang 1 oras, biglang sumimangot si Yang Kai. Nilinggan niya si Bu Lianzong at nagtanong, Brother Bu, may napapansin ka ba? Katulad nito, si Bu Lianzong ay may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay tumugon. Ang amoy ng dugo, tumanggaw si Yang Kai. Naaamoy din niya ang halimuyak ng dugo, gayunpaman, ang madugong amoy na ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Hindi ito amoy kapag may pinatay. Bukod dito, lumalakas at lumalakas ang amoy ng dugo habang pasulong sila. Halos naramdaman na parang ang world energy mismo ay binuhusan ng dugo. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang huminto ang grupo ng 6 at nakatanaw sa harapan. Sa harap nila ay isang malaking lawa na may kulay dugo na may diameter na 12 kilometro. Ang tubig sa lawa ay pulang-pula, na parabang ito ay gawa sa sariwang dugo. Ang ibabaw ng lawa ay kakaibang kalmado, wala ni Katie na ripple ang nakita. Hindi maiwasan ng lahat na makaramdam ng kaunting pagkagambala sa nakikita. Pakiramdam ko ay hindi mabilang na mga multo at bangkay ang lalabas sa loob ng lawa anumang oras. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa 100 tao ang nagtipon sa baybayin ng lawa ng dugo. Sila ay nakatayo sa mga grupo ng 3 hanggang 5, o nakatayong mag-isa. Maraming tao ang nakakalat sa mga gilid ng lawa, na nakatingin sa gitna nito. Mas maraming tao ang nagtipon sa harap ng isang malaking batong monumento at nakatingin sa isang bagay. Tumangala si Yang Kai at nakita ang isang palasyo na nakatayo sa gitna ng lawa, kaya, hindi niya maiwasang magtaka. Iyan kaya ang Blood Monster Divine Palace. Doon ba nakatago ang mana ni Blood Monster Divine Monarch? Ngunit, hindi iyon maaaring tama. Ayon sa mga chismis, ang mana ng Blood Monster Divine Monarch ay talagang nakatago sa Blood Monster Divine Palace. Magkagayunman, ang Blood Monster Divine Palace ay sinasabing matatagpuan sa pinakamalalim na kalaliman ng Blood Monster Cave Heaven. Imposibleng lumitaw ito sa lugar na ito. Hindi alintana kung ang mana ng Blood Monster Divine Monarch ay nakatago sa palasyong ito, dapat mayroong isang bagay na mahalaga sa loob ng isang lugar na tulad nito. Sa makatuwid, hindi mabilang na mga cultivator ang sabik na umaasa sa pagkakataong mag-explore. Marshall Peak, Kabanata 4244, nakipagkitang muli kay Ku Huashang. Maraming mga cultivator ang natipon sa paligid ng steel sa gilid ng lawa na kulay dugo. Mas marami pang cultivator ang sumugod mula sa lahat ng direksyon, marahil ay narinig ang tungkol sa balita dito. Kung hindi, napansin nila ang mga kakaibang paggalaw dito kung nagkataon. Bukod doon, napansin din ni Yang Kai na may 3 maliliit na isla sa lawa. Ang bawat isla ay pinaghihiwalay ng ilang libong metro ang layo. Matatagpuan ang mga ito sa pagitan ng palasyo sa gitna ng lawa at baybayin ng lawa. Sa madaling salita, maaaring gamitin ng isa ang 3 maliliit na isla na ito bilang pantungan upang marating ang palasyo sa gitna ng lawa. Kaya lang walang nagtangkang tumungo sa palasyo sa gitna ng lawa kahit maraming tao ang nagkukumpulan sa baybayin. Karamihan sa kanila ay natipon sa paligid ng estelo.
Ang ilan ay nakatayo sa likod ng kanilang mga kamay habang ang iba naman ay naka-cross-leg sa lupa. May ilan din na random na nanginginig at umiiling-iling. Hindi alam kung ano ang sinusubukan nilang gawin. Ha 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 ha. Ang Blood Monster Divine Palace. Isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw. Isang matipunong figure ang sumugod mula sa malayo at walang pagdadalawang isip patungo sa palasyo sa gitna ng lawa. Habang ginagawa iyon, mayabang siyang sumigaw. Ang mana ng Blood Monster Divine Monarch ay akin. Umalis ka sa dinadaanan ko. Lumingon si Yang Kai sa direksyong iyon at nakita ang cultivator na umaakyat sa lawa na may kulay dugo. Ang cultivator ay patungo sa unang isla na pinakamalapit sa dalampasigan. Bago pa man siya makakalipad ng napakalayo, isang malaking alon ang biglang bumangon mula sa lawa na may kulay dugo, na tila isang pool ng hindi nababagabag at walang tubig na tubig sa lahat ng oras na ito, bago ito bumagsak sa kanya. Nagpakawala siya ng galit na galit at agad na pinalakas ang kanyang lakas sa pagtatanggol. Maningning na mga kulay ang lumiwanag sa kanyang katawan at isang marahas na pagbabago-bago ng kapangyarihan ang kumalat. Malinaw na siya ay isang half-step Heaven Opening Realm Master na nag-condensed sa 5th grade elements. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagsulong sa Heaven Opening Realm, kaya, ang kanyang pamana ay lubos na kahanga-hanga. Kung mabibigyan ng sapat na panahon, tiyak na magiging isang makapangyarihang individual siya hanggat hindi siya namatay sa daan. Gayunpaman, ang matipunong cultivator ay ganap na walang kapangyarihan upang labanan ang kulay dugong alon. Ang alon ay bumagsak sa kanya, mabilis na natunaw ang layer ng depensa sa kanyang katawan na parang nyebe sa ilalim ng nakakapasong araw. Hindi man lang tumagal ng isang hininga ang kanyang mga depensa. Namutla sa takot, wala na siyang oras na gumawa ng iba pa bago siya pinaulanan ng tubig ng dugo mula ulo hanggang paa. Matapos makatagpo ng ganoong bigla ang pagbabago, paanong hindi niya malalaman na nag-activate siya ng isang uri ng paghihigpit sa kanyang padalos-dalos na pagkilos. Ilang saglit, bumuhos ang malamig na pawis sa buong katawan niya. Tumayo siya sa kinatatayuan at hindi naglakas loob na gumalaw. Hangin na ang alon at bumalik sa mapayapang kalagayan ang lawa na kulay dugo. Parang ilusyon lang ang eksenang kanina lang. Ha ha ha, ayos lang ako. Tawang-tawa na naman ang taong iyon. Iyon ay dahil siya ay naging ganap na hindi nasaktan kahit na naghintay ng ilang oras. Noong una ay inisip niya na nag-activate siya ng isang uri ng paghihigpit dati at ipinapalagay na siya ay mamamatay. Nag-overthink lang pala siya, tanga. Ang isang tao sa baybayin ay malamig na tumingin sa matipunong cultivator na may ekspresyon ng pangungutya at pangungutya. Natagpuan din niyang kay nakakaiba ang sitwasyon. Ang matipunong cultivator na iyon ay nabuhusan ng tubig ng dugo, kaya paano siya makakalabas ng hindi nasaktan? Habang pinag-iisipan niya ang tanong na ito, narinig niyang muli ang boses ng matipunong cultivator. Ang paghihigpit sa lugar na ito ay nasira. Matagal nang nawala ang epekto nito. At gayunpaman, kayo ay napakaingat. Nakakatawa, maghintay ka. Kukunin ko ang mana ng Divine Monarch. Pagkasabi noon ay muli siyang sumugod patungo sa maliit na isla sa gitna ng isla. Kakagalaw pa lang niya nang biglang umalangaw-ngaw ang mga tao sa baybayin ng lawa. May mga babae pa na natakot. Tinakpan nila ng kanilang mga kamay ang kanilang mga mapupulang labi, nakatitig sa unahan ng nanlalaki ang mga mata na para bang nanunood sila ng isang bagay na lubhang nakakakilabot. Gayon din, ipinikit din niyang kay ang kanyang mga mata at gulat na tinitigan ang matipunong cultivator na umaakyat sa ibabaw ng lawa. Habang ang matipunong cultivator na iyon ay patuloy na umaarangkada, ang mga piraso ng kanyang laman ay nagsimulang matuklap at mahulog sa lawa. Sa isang kisap mata, ang kanyang ulo ay naging isang walang laman na bungo. Wala na rin lahat ng laman sa katawan niya. Ang malalapad niyang damit ay nakatikip sa kanyang katawan, na gumagawa ng mga palakpakan sa bawat hakbang niya. Gayunpaman, siya ay tila ganap na nakakalimutan sa katotohanan at nagpatuloy sa pagsingil pasulong. Ito ay isang malamig na tanawin upang pagmasdan. Ilang sandali pa, ang matipunong cultivator na naging kalansay ay tuluyang nalaglag. Diretso siyang bumagsak sa Blood Lake at tahimik na napalunok. Napakatahimik ng ibabaw ng lawa na parang walang nangyari ngayon lang. Ang Blood Monster Divine Monarch ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Kahit na ang mga paghihigpit na inilagay niya noong siya ay nabubuhay ay nahulog sa pagkasira, paanong kahit sinong naliligaw na pusa o aso ay hindi ito papansinin. Ang cultivator, na tinawag na tanga ang matipunong cultivator, ay malamig ng inisyan. Halata namang hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong sitwasyon. Dapat may ibang namatay sa Blood Lake na ito kanina, kung hindi, imposibleng napakaraming tao ang walang pakialam sa palasyo sa gitna ng lawa sa kabila ng pagtitipon sa lugar na ito. Lumingon si Yang Kai upang tumingin sa direksyong iyon at ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang pumikit ng bigla.
Iyon ay dahil natuklasan niya na ang tagapagsalita ay puno ng demon chi. Hindi niya maiwasang isipin na napakapamilyar nito. Matapos itong pag-isipang mabuti, napagtanto niya na naramdaman niya ang pakiramdam na ito mula sa Great Demon God noon. Ang taong ito ba ay mula sa Myriad Demons Heaven? Pinag-isipan ni Yang Kai ang posibilidad. Batay sa kanyang nalalaman, malaki ang posibilidad na ang Great Demon God, si Mo Sheng, ay nagmula sa Myriad Demons Heaven. Tila napansin ang titig ni Yang Kai, ang Myriad Demons Heaven na disipulo ay tumalikod at ngiti-ngiti. Ano ang tinitingnan mo, bata? Nililigawan mo ba si kamatayan? Bahagyang ngumiti si Yang Kai at mahinahong tumingin sa malayo. Hindi naman sa takot siya sa kabilang partido, kundi tamad na siya para maipit sa hidwaan ngayon. Taliwas sa inaasahan, ang kabilang partido ay walang tigil. Pinag-aralan niya si Yang Kai nang may pagsukat na tingin at ipinakita ang hitsura ng interes. Sa pagbabago ng kanyang katawan, lumitaw siya sa loob ng 10 metro mula kay Yang Kai habang hinihimas ang kanyang baba at sinabing, "Bata, napagtanto ko na napakahawig mo sa isang tao." Lumingon si Yang Kai sa kabilang partido at mahinang nagtanong, "Senior brother, paano kita matutulungan?" Ang Myriad Demons Heaven Disciple ay pinagmasdan ng mabuti si Yang Kai at paulit-ulit na tumanggo. "Alam ko na, ikaw." Nang sabihin niya ang huling salita, ang demon chi sa kanyang katawan ay kumulo ng marahas. Itinaas niya ang isang kamay at ipinatong ang palad niya kay Yang Kai. Ang 6th grade elements ay lumundag sa kanyang palad, naging isang umiikot na vortex na sinubukang hilahin si Yang Kai sa kailaliman at sakalin siya hanggang sa mamatay. Kakalabanin pa lang ni Yang Kai ang pag-atake ng sabay-sabay na i-activate ni Bu Lianzong at ng 4 na iba pa ang kanilang powers at lumabas mula sa likuran niya. Ang mga aura ng 5 taong ito ay mahigpit na nagdugtong upang bumuo ng kakaibang formation sa isang iglap. Pagkatapos, ang kapangyarihan ng 5 ito ay natipon sa katawan ni Bu Lianzong. Nagtaas ng kamay si Bu Lianzong para kontrahin ang pag-atake. Sa isang boom, ang demon chi ng alagad ng Myriad Demons Heaven ay napailing at napaatras siya ng ilang hakbang. Sa kabilang banda, humihingal na ungol si Bu Lianzong at ang iba pa at umatras. Pantay-pantay ang laban na ito. Sadyang hiniram ni Bu Lianzong ang lakas ng formasyong iyon para tipunin ang kapangyarihan nilang 5. Samantala, nag-iisa ang Myriad Demons Heaven na disipulo. Makikita na ang lakas ni Bu Lianzong at ng iba pa ay mas mababa kaysa sa Myriad Demons Heaven na disipulong ito. Great Battle Heaven. Ang Myriad Demons Heaven na disipulo ay malamig na tumingin kay Bu Lianzong at sa iba pa. Nililigawan mo ba si kamatayan? Manggahas ka bang makialam sa aking mga gawain? Kung maglakas loob kang gumawa ng isa pang hakbang, papatayin kita kasama niya. Mabilis na sinabi ni Bu Lianzong. Matagal ko nang narinig na ang mga disipulo ng Myriad Demons Heaven ay labis na mayabang at malamang na minamaliit ang lahat. Akala ko noong una, ang mga pahayag na iyon ay isang pagmamalabas, ngunit ito ay naging totoo. Maaaring makapangyarihan ka, Senior Brother Pei, ngunit hindi rin kami mahina ng aking mga kapatid kung ipaglaban natin ang aming buhay sa linya. Itinagilid ng Myriad Demons Heaven na disipulo ang kanyang ulo. Kilala mo ba ako? Seryosong sinabi ni Bu Lianzong. Pei Wenzuan ng Myriad Demons Heaven. Si Brother Pei, sikat na sikat ka, paanong hindi kita makikilala? Ang kanyang mga salita ay maaaring mukhang sinasagot niya ang tanong, ngunit talagang ipinapaliwanag niya ang pinagmulan ng taong ito kay Yang Kai. Ngumisi si Pei Wenzuan, ipinakita ang kanyang mga pangil. Tumingin siya kay Bu Lianzong nang may pagsang-ayon. Makikilala mo ako, ngunit naglakas loob ka pa ring sabihin sa akin ang mga ganoong salita. Ang mga tao ng Great Battle Heaven ay talagang matapang. Pero, nangangarap ka kung sa tingin mo kaya mo akong pigilan sa mga kakayahan mo. Maaaring gumana ito kung ito ay ang iyong panganay na senior brother sa halip. Umalis ka sa harap ko kung ayaw mong mamatay. Si Bu Lianzong at ang iba pa ay mga disipulo ng Great Battle Heaven. Hindi mahalaga kung pinatay niya ang mga ito ng palihim, hanggat ang sikreto ay hindi nabubunyag. Gayunpaman, napakaraming mata ang nanonood sa lugar na ito. Magiging mahirap kung papatayin niya sila dito. Pagkatapos ng lahat, ang Great Battle Heaven ay hindi dapat gawing trifle. Paano kung isama mo ako? Isang malambing at malumanay na boses ang umalangaw-ngaw. Sinabayan pa ng nakakatuwang halimuyak na tumatak sa iyong. Kasabay nito, isang magandang figure ang lumitaw sa harap ni Yang Kai. Ang taong dumating ay may napakagandang imahe. Ang kanyang hitsura ay katangi tangi at nakakabighani. Napaka-generous din ng kanyang twin peaks kaya nakatawag ito ng atensyon ng maraming tao. Ang maitim niyang buhok ay nakatali sa likod ng kanyang ulo na may pulang laso at ang kanyang magagandang mata ay nakakabighani. Ang bawat pagsimangot at ngiti niya ay nagbibigay ng mapang-akit na atraksyon.
Para bang isang bulaklak na namumukadkad ang babaeng ito. Sobrang nakaka-eye-catching. Marami sa mga cultivator sa paligid ay bumulalas sa kanilang mga puso. Nakakaakit na babae. Ang kanilang mga mata ay walang humpay sa babaeng ito na parang mga linte na nangangagat sa laman. Lihim silang napalunok ng may kaba. Dahil dito, maraming mga lalaking cultivator ang kinurot ng husto ng kanilang mga junior sisters. Hindi nila sinasadyang umungol sa sakit at iniwas ang kanilang mga mata sa kahihiyan. Hawak-hawak ang maliliit na kamay ng kanilang junior sisters, humingi sila ng tawad. Senior sister ko, nagtatakang bulalas ni Yang Kai. Hindi niya inaasahang may kakilala siya sa lugar na ito. Maraming tao ang tiyak na nakapasok sa Blood Monster Cave Heaven sa pagkakataong ito. Ang buong 3,000 mundo ay nasangkot sa kaganapang ito, kaya natural lang para sa mga taong kakilala niya na makapasok din sa Blood Monster Cave Heaven. Kaya lang napakalaki ng Blood Monster Cave Heaven kaya napakaliit lang ng posibilidad na makasagasa sa kanila. Sinong makakaalam na makikilala niya ang isa sa kanila ng ganoon kabilis? Kuha siyang ng Yin Yang Cave Heaven. Ang alaala ni Yang Kai sa babaeng ito ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Siya ang nag-iisang babae na malinaw at mahusay na napag-usapan ang mga bagay ng Yin Yang Union Cultivation sa kanya. Bukod dito, ginawa niya iyon ng may tuwid at seryosong ekspresyon. Siya ay talagang isang babaeng may matatag na heart. Kahit na si Soyan ay nagsagawa ng Yin Yang Union Cultivation kasama niya ng hindi mabilang na beses, hindi pa niya napag-usapan ang aspetong ito sa kanya noon. Siya ay isang babae na mamumula kung kakausapin siya nito ng buong pagmamahal, kaya paano niya maaaring pag-usapan ang Yin Yang Union Cultivation sa kanya? Kuha siyang. Naging malamig ang tingin ni Pei Wenzuan. Hindi niya nakilala si Bu Lianzong at ang iba pa dahil wala sila sa level niya kahit hindi naman masama ang kanilang lakas. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso sa Kuha siyang. Simula nang lumabas siya sa Great Cosmological Realm at naging Yin Yang Cave Heaven Core Disciple, naging sikat na siya sa sarili niyang karapatan. Maaaring sabihin na ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi magiging mas mababa kaysa sa kanya. Senior Brother Pei, matikas na yumoko si Kuha siyang. Taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita. Nakikita ko kasing mayabang ka pa rin. Malamig siyang ngumuso habang lumilipat ang tingin nito sa pagitan nila ni Yang Kai bago siya nagtanong. Kilala mo ba kung sino siya? Bakit sabik na sabik kang tumayo para sa kanya? Ngumiti siya. Mahigit 10 taon ko nang kilala si Junior Brother Yang. Siyempre, alam ko kung sino siya. Hindi niya maiwasang mapamura sa mga salitang iyon. Tapos, parang may naalala siya at ngumisi. Kawili-wili. Paano kawili-wili? Nakikita ko na ang Yin Yang Cave Heaven ay naglalaro muli ng mga trick na ito. Pero, mas mabuting bantayan mo siyang mabuti kung gusto mo siyang protektahan. Hindi lang ako ang gustong pumatay sa kanya. Ngumiti siya bilang tugon at naisip niya. Hindi pa nakikita ng hanggal na ito kung gaano kalakas si Yang Kai. Iyon lang ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na magyabang ng walang kahihiyan. Hindi tulad ng iba, matagal na niyang sinamahan si Yang Kai sa loob ng Great Cosmological Realm. Sa makatuwid, nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa kung gaano siya kalakas. Sa kabila ng nagmula sa isa sa 36 Cave Heavens, kahit siya ay tiwala na walang sinuman sa 3,000 worlds sa ilalim ng Heaven Opening Realm na maaaring maging kalaban niya. Maging si Pei Wenzuan ay hindi makakaligtas ng matagal laban sa kanya.